Some of the smartest people didn't do well in school. Bakit? Today malalaman mo kung bakit at baka ma-realize mo, genius ka pala. As you can see here, meron tayong square na divided sa apat, representing yung 4 types of genius. medyo, medyo hirap ako magsalita ngayon, may bumabara. Maybe it's because sa matamis. Marami akong kinain na matatamis kanina. Ayan. Let's start with Dino Genius, Blaze Genius, Tempo, and Still. As I mentioned kanina, related siya sa 5 elements. So, si Dynamo is wood, fire is blaze, genius, earth, tempo, and metal. Still. And yung elements corresponds to seasons then. That's why we have spring dito. Because wood corresponds to the spring season. Si blaze corresponds to summer, earth, autumn, and metal steel. As you can see, may arrow dito. Kasi di ba yung season, nagda-transition siya from spring, papuntang summer, papuntang autumn, and papuntang winter. Then balik ulit sa spring. Paano natin i-connect sa geniuses? Ibig sabihin, yung mga geniuses na yan, may iba-ibang galing sila. May kanya-kanyang beauty sila, may kanya-kanyang kakayahan, hindi nila kailangan magsapawad. So this one's related to the frontal lobe. Yung frontal lobe is itong sa taas. Yan, yung green part, that's the frontal lobe. Ano ba ang ibig sabihin nun? They have intuitive thinking, meaning they have their head in the clouds. Marami silang naisip na creative ideas. Kaya minsan nasasabi ng iba na hindi sila nakikinig because they have a short attention span. Kasi nga, kung maraming brilliant ideas silang na-download or naiisip or na-receive, yun yung explanation doon. Yung natural vision nila is perspective, seeing yung depth and seeing what's possible. Yung, kumbaga, big picture, nakikita nila yung big picture. So kung ang naisip ko ngayon na example is yung may mga estudyante na sa high school, I don't know kung talagang high school pa ba ngayon tinuturo yung algebra. Naalala ko nung panahon ko. Meron mga nagsasabi na ah, ano ba yung gamit nitong algebra? Pagtrabaho ko ba ah, magagamit ko ba itong mga X, Y, Z, A plus B plus C, ganyan, equals to ganito. Sila yung mga tao na gusto makita yung big picture, ano ba yung um, role nitong bagay na to sa overall, kumbaga sa greater scheme of things. What else? Ayan. Yun nga, perspective. Yung main vision nila is perspective. So, yung tinatanong nila is what? What is the meaning of this, Chos? Um, ano ba ayun nga, yung sa example ko kanina, ano ba yung gamit nito sa big picture? Natural vision is perspective asking the question, what? So, itong mga genius na to, visual learner. Ayan, so that's for wood. Punta naman tayo sa tempo. Anyways, yung strength ng wood is they have their creative brilliance. They're great at starting things. Pero hindi sila masyadong magaling doon sa part ng pagtapos ng nasimula nila. Yun nga, dahil marami silang naiisip. They provide perspective nga yung depth. And then, yung challenges ng isang wood, they're not so good at finishing. They can be forgetful at times. Pwede lang ma-miss yung mga small details. They can be criticized din pagdating sa, like, hindi ka masyadong nakikipag-socialize and hindi ka masyadong organized. So that's for wood. Yung mga sikat na tao na wood genius are Richard Branson, Bill Gates, Steve Jobs, si Michael Jackson, Thomas Edison, Beethoven, and si Albert Einstein.
That's it for wood. Let's go naman sa tempo. So, si tempo naman, temporal lobe. Yeah, may clue na kayo. Temporal lobe. Ito yung yellow part, which is more on sensory thinking. Sensory thinking meaning they have their ears to the ground. Mas present sila sa paligid. Yung natural vision nila is perception as opposed dito sa dynamo na perspective. Perception, seeing, breathe, and then yung peripheral issues, asking the question when and where. Itong mga geniuses na to, sila ay kinesthetic. So, ang strength ng Earth is they like to get hands-on sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin, yung mga bagay na din na they like dealing with things na nag-exist na. Unlike sa Dynamo na mas um, more on ideas, mga bagay na hindi pa nag-exist. They say calm and grounded and they like taking their time, ensuring na tama yung ginagawa nila. They're extra careful, kumbaga. Yung challenges naman is they often get lost sa activity, missing yung big picture, which is yun yung gusto naman ng wood, di ba? Um, nag, so dun nagkakabanggaan. Hindi nagkakasundo yung dynamo and yung tempo. Challenges naman ang isang tempo genius, they often get lost nga sa activity. Um, Yan, sabi ko na pala yung kanina. And they can be criticized for not being forceful. Ano kasi nito, napaka bait, kumbaga, mahinahon ng isang tempo genius. Yung mga famous persons na tempo genius, si Gandhi, si Nelson Mandela, Mother Teresa, sino pa ba? Si Warren Buffett, George Soros, si Michael Phelps, and Ayrton Senna. Punta naman tayo dito sa dalawang natitira, Blaze Genius and Steel. For Blaze Genius, ito naman, connected to sa right brain natin, more on extrovert actions. Etong extrovert dito, hindi siya yung usual na naririnig natin na extrovert siya, ako introvert, ganyan. Ang ibig sabihin lang dito, or yung nire-refer nitong extrovert na to, is yung actions. For example, may isang bagay na gusto kang malaman, sabihin natin, certain topic sa school, tapos, um, you only have like 1 hour para matutunan yung about doon sa topic na yun. And then you have to report in front of your class. Ano yung gagawin mo? Kung Blaze Genius ka, ang unang mapasok sa isip mo is magtatanong ka, sino kaya sa mga kakilala ko yung um, may knowledge dito sa topic na to and yung kayang i-explain sa akin in just 1 hour ang topic na to. So, yun yung unang may isip mong solution if Blaze Genius ka. You'll think of other people na may knowledge dun sa topic na yun. As opposed dito sa Still Genius, dito naman sa Still Genius, kumbaga inward, introvert actions. As opposed dito ano, sa Blaze Genius, gagawin lang yun ni Still kung na magtatanong sa ibang tao if tingin niya kulang pa yung knowledge na nakuha niya dun sa YouTube. Okay, or kung pwedeng hindi sa YouTube, pwedeng magbabasa siya ng libro if fast reader siya. Pwedeng ganun. Basta inward, kumbaga. Inward actions muna. Okay, so yung natural vision ng isang Blaze Genius ay color. They are able to see the drama of the vision. They're more on the variety and the vibrancy. Kung napapansin nyo, di ba related dito sa summer, si Blaze is auditory genius. So, ano ba yung mga strengths ng isang Blaze genius? Sila ay, um, yan, they love leadership and connections. They love people, conversations. Kaya nga, di ba, dito, auditory sila. Kasi they learn best kapag ka may
kapagka may kausap silang tao, kapagka naririnig nila. So ako ay isang still genius. Eto hindi ko na-mention pala 'no. Oh, yun nga gusto nila clarity. So kunwari, yung kaninang example, yung ref, paano 'to gagana? So para magkaroon sila ng clarity, gusto kasi nila malaman lahat, eh. Babasahin nila yung manual. Pero ayun nga, depende kasi sa sa level ng pagka-steal mo, 'yan. Hindi naman ako umabot sa gano'ng level. Um, Ngayon I see myself as someone na hindi ako gano'n talaga ano, kahit 'di naman dati, hindi ako gano'n ka-OA pagdating sa o yan pagbabasa ng mga manuals. Pero may nagbabasa ako pero hindi lahat, like certain kunwari ito yung problema hahanapin ko lang ulit dun. Pero may ibang ano talaga na as in to the max yung, kagustuhan nila for clarity. Ngayon I see myself as someone na, um, more on nagtatanong ako, eh, more on extrovert actions. Oo, kasi over the years, natutunan ko na hindi naman, na para parang kung gusto mo makatipid sa oras, puwede ka naman magtanong, 'di ba? Anyways, so 'yan, yung mga sinasabi ko dito, hindi naman ibig sabihin lahat nag-a-apply sa'yo. So kung, ah, you feel like you're a dynamo pero iniisip mo, pero hindi naman ako gano'n parang hindi naman gano'n yung mga ideas na naiisip ko, ganyan. Or hindi naman ako gano'n ka-visual learner. Or hindi naman ako mahilig magtanong sa what or whatever. Depende kasi yan sa percentage na meron ka. May quiz, guys, again, may quiz na pwede nyo i-take for you to know kung anong klaseng genius ka. Ayan, eto yung mga pinagsasabi ko dito is yung ano lang, kumbaga kung if 100% dynamo ka, ito yung traits mo. So dito, yung still genius naman is someone, yung strength nila is they're excellent at details, they love getting things right, they love systems and managing data, they're able to find smarter ways kung paano gawin yung isang bagay through systems. Mag-cite tayo ng example, um, isa dyan si Mark Zuckerberg, John Rockefeller, Marie Curie, yan mga scientist. Si Benjamin Franklin, yung natatandaan ko sa kanya. Um, Mahilig siya magsulat ng mga to-do list. Tapos nire-review niya ata like gagawin niya ata gabi tapos i-review niya ng umaga. Yun. Isa din yun, details, di ba? They love structures, yung steel. Ray Kroc, yung sa McDonald's, si Larry Page, and Sergey Brin. Tama ba to? Alam ko yung kasama natin sa Google, right? Larry Page ba? Anyways, Warren Buffett, and then si Henry Ford. So sa challenges naman, they are overcautious. So may pagkakapareho sila ni Temple Genius. They can be criticized for not having a better social skills and being more sensitive. Sila kasi yung mga tao na they do best when they're alone. Relate ba? Relate ba kayo? Kung nakaka-relate kayo, may possibility na still genius kayo. Eto, si Dynamo in short, ay Idea Smart, si Blaze ay People Smart, si Tempo ay Senses Smart, and then si Still is System Smart. So, kung makikita nyo, magkakaiba-iba naman talaga, di ba? Ang, kumbaga, eto yung mas napapaboran or mas na papansin sa school, 'di ba? So kung hindi ka magaling sa school, may possibility na pwedeng Dynamo Genius ka, Blaze Genius, or Tempo Genius. Kung hindi ka naman ganun ka-analytical,
kung di ka naman ganun kagaling mag-memorize. Ayan, so don't worry, don't be sad kung feeling mo hindi ka na-recognize sa school. Hindi ibig sabihin na hindi ka magaling, hindi ka matalino. Baka lang na yung place na yun is hindi conducive sa kung paano ka best na natututo. I will be sharing this chart sa inyo for you to, if you wanna review this thing. It also helps din, di ba, kung makikilala nyo yung sarili nyo, kung alin ka ba dito sa geniuses na to. Para malaman mo kung paano, saan ka best na natututo. Ah, sa pagbabasa ba ng libro or pag-research sa YouTube or whatever, or sa pakikipagkwentuhan sa friends at family. Okay ba na sinusulat mo? Nag-summarize ka, mind mapping, or drawing? Ano ba yung mas effective sa'yo? So, in that way, hindi ka na mahihirapan, di ba? Hindi ka na mag-self-pity. Pati pa siya, galing, samantalang ako, di ba? Mababawasan na yung ganong moment because you understand yung mga bagay-bagay. Ayan, naalala ko, um, yung pagdating sa bagong, kunwari sa company, ito actually, pinakakailangan yung Dynamo Genius sa start ng company. Kasi, ito yung maraming ideas. And then, sa time na mag-operate na yung company, ito yung kailangan, pinakakailangan, kumbaga, Blaze Geniuses. Kasi sila yung, um, paano bakit ba nag-exist yung company? Mainly because gusto nila magbenta ng something, di ba? Ito yung mga Blaze Genius yung gagawa nun. They're good at selling something, they're good in connecting with people. Pagdating, pagdating naman sa parang relationship building, um, eto si Tempo Genius naman dyan. Kumbaga eto, good sila sa networking. Eto, sila yung um, sila yung mag-aalaga sa relationship. Something like that. Baga customer service, after sales service, ganyan. Eto naman, after nung mga activities, di ba pansin nyo, pag sa sa kunwari finance, sa kanila napupunta yung mga papel. Kaloka, di ba? Tapos yung mga activities nito, sa kanya pupunta, sa kanya babagsak. Kaya ito yung pinaka-stressful actually. Di naman. Um, ano ko lang yun, opinion ko lang. So yeah, that's it. Kumbaga may kanya-kanyang seasons din talaga sila. Hopefully nagustuhan niyo itong video, and if you want more, abangan niyo yung mga next videos natin. Bye!